Yo, what's up guys? Kasamang balita ngayong araw na to. In-impeach ng Kamara si VP Sara. No? So para sa mga DDS, nagtatanong, anong naging preparation ng mga kalaban ni VP Sara? Lalo na mga congressman at mga dilawan, pinklawan, loyalista, pinklawan kunwari. No? Kasi alam naman natin ang loyalista, mga matatanda na, yung mga bago dyan, pinklawan yan. So anong naging preparasyon ng Congress at ng mga kalaban para ma-impeach si VP Sara? Una, quadcom hearing. No? Dinali si VP Sara sa confidential na fund na hindi raw masagot ni VP Sara kung saan dinala. Kasi alam nila ng mga congressman, ng mga government official na hindi pwedeng i-disclose ang confidential fund sa public hanggat hindi pa tapos sa COA. Diba? So hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng disclosure. So doon, tapos nag-phishing sila ng phishing, no? Tinirigger si VP Sara. So, sunod guys, nakita nyo guys, yung survey manipulation nila, no? Pinalabas nila, binalita sa buong mainstream media na pabor ang mga Pilipino, halos pabor ang mga Pilipino sa impeachment case ni VP Sara, na ma-impeach si VP Sara. No? So, ba't nasabi kong pwede magkaroon ng manipulation dyan? Pagpalagay natin legit ang survey. No? Legit yun. Organization, legit. Ang problema, yung nagkakandak ng survey dyan, guys, tao lang. Yung tao na yan, bigyan mo ng 1 million yan, kalahating milyon, 300,000. Sa tingin mo ba, guys, hindi yan imamanipula ang survey? Pwede mangyari. Posible. Opinion ko yan. Alright? No. Pangatlo, no? So yung mga dilawan, lagi yan guys, kasi hindi sila nanalo sa eleksyon, kailangan nilang hatakin, no? Kailangan nilang hatakin ng mga Duterte kasi alam nila good governance ng Duterte. So yung mga peking loyalist niya kunwari na mga pinklawan, sabihin hindi good governance ng mga Duterte. Hindi nga corrupt walang ang issue nga kay VP Sara, kay Pangulong Duterte, crimes against humanity, hindi sa corruption, di ba? No. So doon dinadala sa EJK, pero alam naman natin na ang war on drugs is okay, no? Pabor ang buong Pilipinas, karamihan, no? So sunod, Romualdez Machinery, no? Sa tingin ko, no, sa tingin mo ba yung mga congressman yan susunod kay Romualdez nang walang pakinabang? Meron pakinabang yan. Anong pakinabang nila kay Romualdez? Papuri? Hindi susunod papuri lang. Ano mangyari sa amin? Iaangat mo ang kamay namin sa eleksyon? Kilala ba si Romualdez sa inyo? Malaki ba ang hatak niyan? May ano ba yan? May fan base ba yan? May supporters ba si Romualdez? Wala, di ba? Papuri, support ni Romualdez sila. Isa lang nakikita ko dyan, pera lang. No? So machinery ni Romualdez, pera lang, hindi impluwensya. Pera lang talaga. Sunod, no? Sunod guys, kung bakit na-aprobahan ng impeachment case sa Kamara, ba't na-impeach si VP Sara sa Kamara? Kasi ganito yan guys. Halos lahat ng mga congressman na kumakalaban kay VP Sara, bumaba ang survey. Halos lahat bumaba ang survey. So, alam niyo naman Pilipino, may mentality tayo. Club mentality. Meron pang isa, no, ang mga karamihan ng mga Pilipino, mandamay mentality. Dahil wala na sila, talo na sila, wala na silang pag-asa, idadamay na nila, mandadamay na sila. Total, hindi na naman kami tatakbo, total. Mababa kami sa survey, mukhang alanganin kayo, matalo kami, susugal na kami. Idadamay na namin, no, si Sara. So, ayan, mandamay mentality ng mga congressman. Dahil no choice na sila, corner na sila. No. Sunod. Ano pang sunod? No. Bakit na aprobahan ng Kamara ang impeachment case ni VP Sara? Ang sunod ko ay sunod. Dahil na-corner na rin si BBM. No. Ang dami ng impeachable offense ni BBM. Betrayal of public trust. Tapos itong sa BICAM, wala siyang lusod dyan no? Kaya panay panawagan ni Trillanes na i-impeach na si Sara.
No? Kasi alam nila, alam ng mga makakaliwa dyan, ng mga dilawan na ang daming impeachable offense ni BBM. Hindi niya inuuna yan kasi alam niyo kung bakit. Kasi nandiyan pa si BP Sara eh. Ang makikinabang si BP Sara magiging presidente yan eh. Tapos tatakbo sa 2028 election. So yon guys, no? Alam nila na ang daming impeachable offense ni BBM. Tapos ngayon guys, mag-election, no? Hula ko guys, no? Yung mga pumirma diyan, no? May mga baho yan na alam ng mga dilawan. No, alam ng mga dilawan niya, alam ni Trillanes, may mga baho yung iba, yung mga congressman na yan. No, pwedeng naahawakan nila. Hindi pa siguro hindi alam ng mga pumirma diyan, pero may panghawak na diyan ng mga dilawan sa mga congressman na pumirma diyan. No. So, pagdating ng eleksyon, no, nanalo yung mga kandidato ng dilawan, sunod na may i-impeach diyan si BBM. Sigurado yan, 100% ako diyan. No, i-impeach yan sunod si ano. Kaso balik tayo dyan. Pagdating sa Senate ngayon guys, anong mangyayari sa impeachment case ni VP Sara? Pagpalagay natin ngayon, as of now, hindi ko pa nalaman kung na-transfer na yung impeachments kay ng Congress sa Senate, kung na-transfer na, hindi ko pa alam. Pero sa tingin ko, kahit matanggap ngayon yan, yung preparation na kulang na sa oras kasi, guys, alam nyo bakit? Mag-election na. Last day na nila ngayon, ngayong araw na to. So, ang mangyayari dyan, after election na yan, yung impeachment case na yan. So, anong gagawin natin mga DDS, mga pangkaraniwang Pilipino, no, para hindi ma-impeach si VP Sara? Una, ipakita natin guys, solid PDP laban, iboto natin. Kaya yung mga nakikinig sa akin, ng mga DDS, ng mga nasa abroad, lalo ng mga nasa abroad, word of mouth. Sabihin nyo sa mga kapamilya nyo, sa mga kapatid nyo, sa nanay nyo, sa pinsan nyo na iboto si Duterte. No, example, no, mga FW, ilan yung supporters, pagpalagay natin 3 million, 5 million, 1 million, kahit 1 million lang, example, minimum. No, kung meron kayong mga kaibigan, kapatid, nasa 50, di ba? Ang dami na yun, ang dami nyo naman di ba? Straight PDP laban. Bigyan nyo na agad ang listahan ng PDP laban. Okay, kasi sa impeachment case kailangan natin by numbers yan. No, hindi na tayo makakaasa sa mga senador na dating kumalyado kay VP Sara. So kailangan natin PDP laban. No, kailangan natin ipanalo yan. Okay? So solid tayo. By numbers kailangan natin ipanalo yan. Tapos sunod, pe-pressure natin ang Senate. No, pag nag-go na ang impeachment trial sa Senate, kailangan i-pressure ng mamamayang Pilipino ang Senate. Alright? So, expect nyo guys, ipi-pressure din ng mga tilawan, piklawan, ang mga peking loyalista, ang impeachment case ni VP Sara. Mag-iingay din yan, pero kailangan natin ipakita. No? So, tapos reaction ko, sa mga congressman na pumirma sa impeachment case ni VP Sara. Una, binaliwala nila ang majority ng Pilipino, no, na bumoto kay VP Sara. Pangalawa, no, nagparamdam na ang INC na ayaw nila sa impeachment case. Anong ginawa ng mga congressman? No? Kinalaban nila. So ngayon, kinalaban na ng mga politiko ang INC. Hindi na sila natakot. Siguro ang hindi mga natakot dyan, yung mga walang kalaban. So, kailangan nyo i-check isa-isa yung mga congressman na pumirma kung may mga kalaban o wala sa kanilang distrito. No? O yung iba dyan guys, yung mga pumirma, hindi na tatakbo as congressman pero tatakbo sa local government. No? Ang sinabi ko nga kanina, at dahil mahina ang rating nila, nagkaroon na sila ng damay mentality. Total, matatalo na sila, baksak na natin si VP Sara. So ayun yan guys, damay mentality ang nangyari dyan. No? So, anong pwedeng reason para hindi ma-impeach si VP Sara? No? Unexpected events. Sa tingin ko guys, may unexpected events na mangyayari. No? Sasabihin ko na ba? Hindi ko sasabihin. Bahala kayo dyan. Pero alam niya na sinasabi ko unexpected events. Tapos merong mga ilang unexpected na tao, no, nababaliktad. No, nababaliktad.
Tingnan nyo kung sino yan. No? Tapos guys,